Hoy Pulong, Boy Iyot, wala na kayong ginawang magkakapatid kundi sisihin ng gobyerno sa nangyari sa tatay ninyo. Bakit hindi yung sisihin ng tatay ninyo? Wala naman siya sa sitwasyon na yan kundi sa mga desisyon na ginawa niya dati. Di nyo sisihin ng mga sarili ninyo. Kung kayo ay nanahimik, edi sana napagbigyan siguro yung interim release ng tatay ninyo sa kanyang based sa kanyang medical condition. Kaso hindi, ang iingay ninyo. Pinapakita nyo ma-impluwensya kayo. So, ibig sabihin, kapag pinalabas siya ang tatay nyo, ma-impluwensya kayo, pwede pa yan mag-impluwensya at manakot ng mga witnesses. Ang iingay ninyo, sinasabi nyo, kinidnap. So, paano ngayon i-approve ang interim release kung sinasabi nyo na kinidnap ang tatay ninyo? E di ibig sabihin, wala kayong balak na ibalik yan kasi nga kinidnap. Diba? Yun ang mga sinisigaw ninyo. Oo, wala ng power ang tatay mo. Pero ma-influence pa rin. Aminin natin at sa hindi. Hindi ba nga, isa pa nagpahamak sa kanya na ma-reject yung interim release na yan, yung botohan sa Senado ng house arrest, tapos ang gusto nyo pa sa Davao, paano nyo isusuli, ibabalik sa ICC kung sinasabi nyo kidnap, tapos gusto nyo i-house arrest sa Davao? So, how we can be so sure na ibabalik nyo siya sa ICC? Kaya nga hindi yan na-approve talaga. Dahil sa ingay nyo rin, sa kadaldalan yung magkakapatid, pati na rin yung mga supporters ninyo. Kidnap. Tapos gusto nyo i-house arrest sa Davao. Tapos sasabihin mo, wala nang power. Hindi ba nga, na-elect pa yan. Mayor pa siya. Nanalo pa siya ulit na mayor. Kahit nakakulong. Kahit nasa ICC siya, ma-influence pa rin ninyo mga sarili ninyo. Ang iingay nyo kasi. Para sa hindi mga nakakaalam, doon sa mga hindi nagre-research, 2017 pa yung kaso na yan. 2017 pa, presidente pa tatay mo. Mayor pa lang nga yan, hinahabol na ng ICC. So ngayon gusto nyong isisi kay PBBM lahat. Wow naman.